Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan ng kanyang buhok at umalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang umihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Lunes Santo, mahal na araw, at isang mapapatunay na mahal na ang araw na ito dahil nga sabi nga sa Ebanghelyo natin, sabi ni Judas, aabot ng 300 denaryo ang halaga ng ginamit na pabango ni Maria na ito ay ibuhos niya sa paanan ni Jesus. Bahagi po ng kultura noon ng mga Hudyo ay ang maglagay ng pabango sa patay dahil nga wala pang proseso ng pag-iimbalsamo noon, kaya agad-agad, mga 2-3 araw, ililibing agad ito dahil mangangalingasaw ito. At para maiwasan ang pangangalingasaw, binubuhusan ito ng pabango. Kaya talagang magastos din ang magpalibing. Tama ba? Magastos din, no? Pero magandang bagay na mapaalalahanan tayong lahat, na dito nga, mula ngayon, mangyayari ang paglilibing kay Jesus. Ang kanyang kamatayan sa araw ng Biyernes Santo. At dito talagang ipinakita din ni Maria yung kung ano ang dapat na ginagawa habang ang isang tao ay buhay pa. Kasi hindi na ma-appreciate ng isang patay ang mga bagay na gusto natin ibigay. Kaya ito yung magandang paalala sa atin din lahat dahil, biruin nyo tandaan nyo, maging si Jesus dumaan sa proseso ng kamatayan. Pero hindi doon magtatapos dahil mayroong pagkabuhay. Pero dito, ang sinasabi ko lang, kagaya ni Maria, habang buhay pa ang isang tao, ibigay mo na yung the best. Tingnan niyo mga katabi ninyo. Malapit-lapit na yan, di ba? Yan lang, yung reality, yung katotohanan,
minsan ayaw nating ibigay. Nararanasan niyo ba minsan kayo po na medyo mas may edad na sa akin? Di ba pinagbabawalan na kayo ng mga anak ninyo? Pinagbabawalan kayo ng kumain ng ganito. Gusto nyo pa naman, paborito nyo ito. Pero sasabihin, wag. Bawal. Gusto nyong gumala, bawal. Gusto nyong bumili, bawal. Pero kapag namatay na, may pa-catering pa yan, di ba? Lahat ng ayaw ninyong kainin, ilalagay nila doon sa ibabaw ng kabaong. Na minsan parang sinasabi ko, bakit may pagkain sa... No? Nandiyan dyan yung lumpia, nandiyan dyan yung minuto, nandiyan dyan yung kung ano-ano. Mas pag sinabi, ito po kasi yung paborito niya. Eh bakit kasi nung buhay pa, hindi nyo pinakain? Aanin yan. Di ba? Tapos, ang isa, no, na ibibili ninyo ng isang magandang damit. Yung the best, di ba? Gusto nyo pag nakita yung the best na panlibing, meron na ba kayong napili? Mas maganda kayo na pumili. Alam niyo yun, yung ito ang susuotin ko, ha? Kasi mamaya kung ano-ano ipapasuot sa inyo. Diba? Habang buhay pa. Doon tayo dapat, hindi kung kailan namatay, lagi tayong nandoon sa, nasa huli yung pagsisisi. Diba? Kung kailan patay na, doon mo talaga ibubuhos lahat. Ando doon na yung bulaklak, bakit di mo bigyan ng bulaklak habang buhay pa? Kasi lahat ng external, hindi naman talaga para sa patay. Kundi para dun sa mga dumadalaw, para sa mga buhay. Yun yung naiisip natin, hindi naman talaga yung namatay. Para dun sa mga naiwan, kasi yung guilt nila na, kasi nung buhay, pinagdamutan. Nung buhay, itinanggi lahat at pinagbawalan lahat ng mga gusto niyang gawin. Kaya pag may gusto, ibigay nyo na. Ilang panahon na lang yan eh. Ibigay nyo na. Parang ganito, di ba? Binigay ni Maria yung pinakamahal na pabango. Di ba? At talagang umalingasaw yung bango sa buong kwarto o doon sa lugar kung saan sila nagtitipon. Bagamat merong isa, no, si Judas, na medyo talagang kurap ang kanyang pag-iisip, na ngayon, no, pwedeng sa nangyayari sa atin, ibigay na kung ano yung kailangan ngayon. Hindi yung ipagpapaliban mo pa, ipagpapaliban pa. Eh dahil lang sa corruption, o kaya iyan, pwede namang ibigay na automatic o tanggalin yung taxes, di okay. Eh yun nga, dahil sa mga isipang pagnanakaw, kaya kunyari, no, sabi nga, kunyari iniisip ang kapakanan ng mahihirap, pero hindi naman talaga. So, nawa, no, ito yung realidad ng buhay natin noon at magpasa hanggang ngayon, pinapaalala ito sa atin na sabi nga ni Kristo, maganda yung sinabi niya, no, ang mahihirap lagi niyong kasama. Pero ako, sandali na lang. Diba? So, nandiyan dyan yung mga responsibilidad natin, pero yung katotohanan din, huwag mo na ipagpaliban yung mga bagay na dapat mo nang ibinibigay, yung mga dapat mo nang ginagawa, yung mga dapat mo nang sinasabi, ipinapakita habang buhay pa. Para nang sa ganon, kung sakaling dumating ang araw na siya ay mawawala na, siya ay ililibing, hindi ka punong-puno ng kalungkutan dahil sa mga guilt na nararamdaman mo na para bang kung nabubuhay lang siya, gagawin mo at ibibigay mo na ang lahat. So, ihanda na ha. Kung ano yung makeup na gagamitin, ano yung damit, ha? Para at least talagang mapayapa kayong aalis na alam nyong hindi binaboy ang inyong itsura. Yung kung ano yung kilay, no? Kaya enjoy, no? Sabi nga, enjoy mo ang buhay habang buhay ka pa. Hindi kung kailan hindi ka na makalakad, di ba? Hindi ka na makapanlasa. Wala na eh. So, konti-konti lang naman, no? Dahil anything that is too much, no, is evil. So, yung tama lang, no? Yung nararapat lamang para mas maging maayos
ang ating pong ugnayan habang tayo po ay buhay pa sa mundong ito. Amen? Thank you.